What is up guys? This is Coach Dre, founder and owner of Sat Gym and Sat Volleyball. So, yun. Nagkita na naman tayo. Kumusta ka? Kumain ka na? Hindi ka pa nakain. Anyway, I hope this video will become a valuable resource to you or to your team. Kasi we will talk about how to become a champion team, specifically volleyball. So, kung may mapupulot kang aral dito, like for basketball, then kunin mo lang. Kung tingin mo wala kang mapupulot na aral dito, then bounce ka na. Hindi para sa'yo to. Kung di ka naniniwala sa akin, umalis ka na. Kung naniniwala ka sa akin, pulutin mo lahat ng na pwede nyong gamitin dun sa team mo. So, this advice or tips is solely based on experience, education, mentorship na pinalilibutan ako ng sandamakmak na coaches. So, yun. Yun yung basis ko. And yung mga bagay na hindi ko alam, hindi ko sasabihin. Ba't ko sasabihin? Ba't ko sasabihin? Hindi ko nga alam eh. So yun yung mga pinanggalingan. Then, yun, start na tayo para walang masayang na oras. So unang-una, ano nga ba ang component ng isang champion team? Unang-unang element is players. So specifically, suporta galing sa player. So when we talk about players, and alam naman ng lahat, one thing na gustong-gusto ng coaches is syempre raw talent or raw athleticism ng bata. Pag nakita nilang talented yung bata, mataas tumalon, mabilis kumilos, pulido kumilos, may receive, may palo, may set, maayos, kukunin agad. Bakit? Kukunin agad ng talent scout. Bakit? Kasi hindi na nila kailangan i-develop yung bata. Ano na lang yun, konting improvement na lang. So makakapag-focus yung coach sa sistema ng team or yung chemistry ng team. So kung wala yung raw talent, doon napapasok yung development ng player. So, yung mga from zero, dine-develop pa. Yung skills, ganyan. Hanggang sa lumakas sila. So, coach, okay lang ba na walang talent yung player? Or wala akong talent as a player? Babawiin mo ngayon sa training or sa conditioning. Kasi para makasabay ka sa mga tao na mga 6-footer pataas or mga matataas tumalon na kalaban nyo, kailangan mong sabayan yun. Hindi mo madadaan ang volleyball sa skill set lang. Kasi kung ang game nyo ay 1 to 25 tapos 5 sets, bibigay ka. Or wala nang quality. Wala ka ng quality na galaw sa galaw mo. Hindi na quality yung galaw mo. So imagine, per point ng isang 1 to 25 set, 1 point, 2 point, 3 point, tatrabahuin mo yon. Ngayon, kung hindi ka fit to get that 1 point, then paano ka pagkakatiwalaan? I-expect mo ba na makakapasok ka? So, dapat condition. So, that is one. Support from the players. So, next thing naman na pag-uusapan bukod sa raw talent ay yung mindset ng player. So, kailangan din ang objective ng player mismo sa isang team ay manalo, hindi lang maglaro. Kasi kung maglalaro lang or for the sake na sikat siya, varsity siya, or part siya ng team, then most probably kakainin kayo
ng team na gustong manalo. Kakainin kayo ng team na gustong manalo. Kasi gusto nila manalo eh. Kayo naman, papogi lang kayo. Paganda lang kayo. So most probably, sinong nakikita mo na mananalo dun sa tournament. So, kailangan gigil din yung player. Gusto talaga ng player. Hindi naman ang mga manonood or yung coach yung maglalaro eh, kundi yung mga player mismo. So, the moment na pinasok sila sa loob ng court, or the moment na pinasok ka, kailangan kaya mong makita na kaya nyong manalo dun sa kalaban nyo. Kasi kung hindi mo kayang i-visualize or negative yung tingin mo sa team nyo, wala na, talo na kayo. Doon pa lang talo na kayo, di ba? So yun, mental aspect. Then pangatlo sa player mismo is yung disiplina. Disiplina sa loob at sa labas ng court. So, disiplina sa pagkain, disiplina sa pagtulog, disiplina sa pag-recover, disiplina sa pag-iwan sa mga bisyo. Yan. Kasi kung okay ka sa loob ng court pero sa labas ng court sinisira mo yung katawan mo, then may mga little things yan na mapapansin ng coach mo or ng environment mo, mapapansin nila yan. Nagbibisyo to. So nakaka-apekto yun dun sa league mismo. Kung dun pa lang sa labas ng liga, hindi disiplinado ang player, ano pang i-expect mo? Di ba? So kahit pa number 1 kahit pa number 1 team yan, wala at nagbibisyo. Intayan na lang. Darating din yung time, siguro mga after this league or 2 leagues, sira na yung katawan. So magpe-play yung role ng discipline sa longevity ng team. Kung gaano katagal sila magiging champion team or kung deserve ba talaga nila mag-champion sa isang liga. Disiplina. So, yun, suporta sa player. Next is yung galing sa coach. Suporta galing sa coach. So, suporta galing sa coach meaning yung coach mo ba all in sa team nyo? Kung ramdam mo ba na all in siya dun sa pagkapanalo nyo? Ramdam mo ba na yung coach mo talagang maalam sa trabaho niya? Alam niya ba talaga yung ginagawa niya? Kita mo ba na updated siya sa mga trend or mga bagong sistema nung laro? Kasi one thing na masasabi mong mahusay yung coach mo is nag-grow din siya. Kasi kung yung coach mo nag-grow din, alam niya yung mga sinasabi niya, gets niya yung bagong sistema, ina-adapt niya yung mga innovation galing sa ibang team na kilala or malakas talaga na team, then chances are mataas ang probability na mananalo kayo. Kasi coach pa lang leader mismo, mahusay na. Then ibig sabihin nun, yung buong sistema ng team nyo, makakampante ka na. Confident ka to play for him, for her. Confident ka to play for the coach na aalagaan kayo, na yung sistema nyo gagana talaga. Then, yun. Yung coach nyo ba, may pake sa team chemistry nyo?
Kasi kung yung team nyo, sinalpakan lang ng raw talent, 10 raw talent, walang training, walang yung gelling part. Kasi dapat kayo pag kumilos kayo sa loob, magkakakilala na kayo eh. Alam nyo na yung galaw ng isa't isa. Kaya yung mga matatagal na magkakakampi, like for example, 3 to 5 years na silang magkakasama lagi naglalaro sa labas. Isasalpak mo sa liga. Chances are, mataas yung success rate nila as a team. Kasi lagi na sila naglalaro. Gets na nila yung galaw ng isa't isa. Sino yung kukuha ng drop ball, sino kukuha ng check ball, sinong aasahan sa mga porsyentuhan, ba? So, pag walang chemistry, kahit pa isalpak mo lahat yun, yung raw talent, yung talagang malakas na player, kung walang team chemistry, kakainin kayo na isang team na meron. Kaya mahalaga yung mga team building. So, yung mga team building, yung mga ganong request is galing sa coach na may pake sa team nila. So, that is number 2. Suporta sa galing sa coach. Yun, kailangan maalam yung coach nyo. And, suporta galing sa coach na meron ding assistant coaches. So, for example, merong assistant coach, ganyan, na hinahalagaan kayo. Suporta galing sa coach kung saan merong kahit yung maliliit na bagay, yung statistician, yung pagbili ng mga Gatorade, yung mga maliliit na bagay na yan nakakaapekto kasi hindi mo man alam, pero yung mga good thing na yun, it adds up even if it is 1% lang ng pagkapanalo. Yung mga maliliit na yun, kung susumahin mo, statistician 1%. Kasi nagkakaroon ng data yung coach. Yung pagbili ng Gatorade 1%, pagbili ng saging 3%. Yung pagbili ng resistance bands 4% na. Ba? So nagpa-pile up siya. Lalo pag ramdam ng player na suportado sila. So that is the second one, support from the coach. Kahit malaki o maliit na bagay, kung mayroong suporta na makukuha sa kanya, then that is really one good thing. Pangatlo is, support from the organization. Like, kung school kayo or club, kung nakukuha nyo yung schedule, yung training schedule na gusto nyo, from the school or dun sa club, then mas mapapaganda yung sistema nyo dun sa training. Kasi training is one element for winning, di ba? Hindi naman pwede na maglalaro kayo wala kayong training. Pag naglaro kayo na wala kayong training, tapos yung iba meron, di ba? Pinaghandaan kayo. So, yun. Kailangan may suporta sa school from the director ng sports, sa organization mismo. Merong suporta like yung mga physical therapist, kung bakit may mga ganun sa mga big school. Di ba kayo nagtataka bakit sila may mga ganun, yung mga PT, nutritionist, kahit nga chef sa mga team talaga, yung kahit nga esports team merong chef kasi pangangailangan niya ng player. So pag binigay mo yung pangangailangan ng player, i-reward nila yung pabalik. O okay, nanalo kami, diba? Yung sports psychologist. So kung meron kayo nung ganong sistema kung saan nakukuha niyo yung suporta galing sa school, then chances are it makes your team a better team than most. Yan. Then next naman natin is support from the environment. So bakit ba ang mga team, like kunyari yung team mo or team ng kalaban nyo, merong mga alumni or yung
alumni or yung mga tune-up game against sa mga Thunders, yung mga matatanda na bakit ba may mga ganon? Or bakit ba yung team kailangang i-tune up sa mas malakas na team? Like kunyari yung team nyo, i-tune up yung national team ng women's. So, pinagbigyan kayo ng opportunity na, sige, laruan natin. Bakit ba mahalaga yung mga maliliit na bagay na yun? Na malakas yung kalaban nyo? It's because it makes your team condition to play in your top performance. Kasi kung ang environment nyo panay mahihina ang naglalaro or hindi competitive, hindi mataas ang standard ng buong environment or buong pinalilibutan mo ngayon. Basta yung sa madaling salita para hindi tayo mawala sa topic. Kapag kinalakihan mo yung isang bagay kung saan yung environment competitive, most likely pati ikaw magiging competitive ka. So kung saan ka nilalagay na may pressure, kung nilagay kayo doon yung example natin, chinunap kayo sa national team ng women's team. Ngayon, tataas yung standard nyo. Okay. So, ang dami naming kulang, ang dami naming pag-uulang. Kailangan namin mahabol yun. Give and take lang yan. Bakit ba ang team ng Philippines nagte-training pa sa labas ng bansa? Bakit ba napunta pa tayo ng Japan? Syempre, may mapupulot tayong aral sa kanila na wala dito. Hindi naman natin alam lahat eh. Merong ibang mas matalino sa atin na inaaral yung sport ng sobra-sobra. And i-absorb lang natin yun. So yun yung mga factor na makes a team a champion team. Hindi lang yan sa player, sa coach, hindi lang doon natitigil yun. Again, suporta sa player, suporta galing sa player, suporta galing sa coach, suporta galing sa organization, yung school or yung club, and suporta na makukuha dun sa kabuuang environment mismo. So that's all for today. I hope makatulong yon and may sense yung mga pinagsasabi ko. And magamit mo sa team mo or liga na pinagpe-preparahan mo. So kung hindi nagme-make sense lahat ng sinabi ko, then wag mong kunin. Kung kunin mo, pag-igihan mo, kunin mo lahat ng suporta na pwede mo makuha. And yeah, that makes a champion team. So yun lang, ingat and God bless.